The Boss Husband. Credit to the author. 1418-26. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ako. Gagawa ako ng isang tasa ng limonada. Dinala ko ang aking homegrown lemons para subukan ni Leia, ngunit hahayaan ko munang subukan mo ito. Napansin ni Teresa ang init sa mga mata ng lalaki at itinulak siya palayo. Natarante siya at gusto niyang tumakbo pababa. Ayaw bumitaw ni Justin, niyakap niya ang babae, at idiniin ito sa dingding ng koridor. Sa mahinang pag-iyak, kinagat ni Justin ang kanyang malalambot na labi, ang kanyang dila ay pilit na binasag sa kanyang mga ngipin at pinadulas ang kanyang bibig. Dahil sa mabibigat na paghinga ng lalaki, medyo nahihilo si Teresa. Isang sloppy wet kiss made her sensitively aware that her body felt sensation and her eyes started to turn blurry. Ano ang masarap sa limonade? Kung kailangan kong uminom ng isang bagay, mas gugustuhin ko ang iyo, dinilaan ni Justin ang kanyang mga labi at ngumiti ng masama. Huwag mong ipatunog ito. Kaya, naramdaman ni Teresa na ito ay masyadong vulgar, ngunit ang kanyang puso ay tumitibok kahit papaano at siya ay tila nasa sabik. Iniunat ni Justin ang kanyang dila at dumausda sa makinis at malambot na mukha ng babae. Ang balat ni Teresa ay napanatili tulad ng sa isang 28 batang babae, na walang anumang pundasyon, kasing pinong isang piraso ng puting jade. Dahil dinilaan siya ng ganito, nakaramdam ng panginginig si Teresa sa kanyang katawan, at isang patak ang nagsimulang bumulwak mula sa ibaba. Sabi mo nakakadiri, ako pero parang gustong-gusto ng katawan mo ha. Teresa, lalo ka talagang nagiging malikot, tinukso ni Justin ang kanyang babae at nakaramdam ng kasiyahan. Si Teresa ay medyo nagtatampo. Halos hindi na siya makatayo ng maayos sa puntong iyon, pero tinatawanan pa rin siya nito. Hindi niya maiwasang iunat ang kanyang kamay at hinawakan ito sa gitna ng mga binti ni Justin. Oh! Umiyak si Justin, ngunit hindi ito masakit. Tinakpin ng malambot na palad ang kanyang dugo na napakaginhawa. Namumula si Teresa, kumikinang ang kanyang aprikot na mga mata, nag-e-enjoy sa pang-aapi mo ha. Pipisil-pisil kita ng todo. Ngumisi si Justin, gusto mo bang gumamit ng karahasan sa akin? Well, tingnan natin kung sino ang unang susuko ngayong gabi. Ang sabi ay niyakap niya ang matambok na katawan ng babae at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. Medyo matagal na silang hindi nag-enjoy sa kanilang intimacy kaya obviously, sobrang exciting. Hindi nagtagal, napuno ng pagmamahal at saya ang buong silid. Si Teresa, na unti-unting nakamit ang ilang mga resulta sa kanyang paglilinang, ay mas malakas kaysa dati sa mga tuntunin ng pagtitiis. Matapos makipaglaban kay Justin ng higit sa 2 oras, hindi niya alam kung ilang beses siyang nakonvolve sa buong katawan at sa wakas ay natalo. Ang mga kumot ni Justin ay tila nabasa sa tubig na naging dahilan upang pareho silang ayaw humiga sa kama. Pagdating sa balkonaheng hawak si Teresa, madilim ang kalangitan, at walang dadaan sa Paradise Villas. Umupo si Justin sa recliner at inakbayan si Teresa. Sa ilalim ng tahimik na mabituing kalangitan na may ihip ng hangin sa gabi, nasiyahan sila sa nakapapawi na katahimikan pagkatapos ng kagalakan. Teresa, pwede bang itigil mo na ang pag-spray ng napakaraming tubig sa hinaharap? Bukas ay titingin sa akin si Mina na may kakaibang mga mata kapag naghuhugas siya ng mga kumot, nagkunwaring walang magawang nagbibiro si Justin. Walang lakas si Teresa na suntukin siya at inikat ang mga mata sa kanya, wala sa kontrol ko okay. Walang sino man sa mundong ito ang maaaring maging katulad mo na isang beses lang nakapasok sa loob ng 2 oras. Hubad na hubad silang dalawa ngayon at walang mapagtakpan kaya hindi sila nahiya o nahiya sa kanilang pag-uusap. Sa sandaling ito, nagkataon na tumingin si Teresa sa malayo, ang mansyon kung saan nakatira si Marian. Inaalala ang gabi ng bar, at tahimik na sinabi, Justin, pumunta ako sa Marian kaninang gabi. Natigilan sandali si Justin, na nagpakita ng medyo hindi natural na ekspresyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, ngumiti siya ng pilit at nagtanong, oh, anong problema? Tumingin ka, napansin ni Teresa na bahagyang nagbago ang tibok ng puso ng lalaki, at pumikit, nagkukunwaring kalmado ngunit talagang na-curious ka sa kung ano ang nakausap ko sa kanya. Namula si Justin, sabihin mo sa akin. Ngumisi si Teresa ng kaakit-akit. Kung hindi niya gusto ang lalaking ito, hinding-hindi siya magpapakita ng ganoong ekspresyon.
Hindi ko lang maisip. Si Marian ay hindi isang hanggal na babae. Kahit na gusto kanyang awayin dahil sa mapaglaro mong personalidad, dapat alam niya ang kanyang limitasyon. Paano niya isusuko ang kanyang posisyon bilang pangunahing babae? Paminsan-minsan ay magalit sa iyo basta't nananatili siya sa tabi mo. Kaya noong una ay naisip ko na dapat niyang hintayin ang kanyang mga bagay upang bigyan siya ng mas mahusay na oras. Hindi magiging mabuti para sa inyong dalawa na patuloy na maging ganito ang makita kang nasa masamang kalagayan ay magdudulot din ng sakit sa puso ko, malumanay na sabi ni Teresa. Nakaramdam si Justin ng init sa kanyang puso, kahit na parang casual lang siya, ito ay isang ideya ng pagiging hindi makasarili. Hulaan mo kung saan ko siya natagpuan. Tanong ni Teresa. Paano ko malalaman? Ngunit siya ay nasa opisina o bahay. Siya ay isang workaholic, at ito ay hindi kailanman nagbago, ngumiti si Justin na medyo nostalgic. Dati, nakikipag-away siya sa kanya kapag sobra siyang nagtatrabaho, ngunit ngayon. Nagbago ang mga bagay. Inalog ni Teresa ang kanyang daliri, mali ang hula mo, pumunta siya sa bar kung saan mo siya unang nakilala, at umiinom pa rin siya ng whiskey doon ng mag-isa. Nanliit ang tingin ni Justin, medyo nagulat, talaga. Huwag ka nang maging masaya. Nung una, akala ko namimiss ka na niya, kaya pala nandyan siya. Pero sabi niya sa akin na gusto niya lang daw gumawa ng final closure. Naririnig ko na hindi siya nagbibiro, nakakainis talaga, tungkol sa pagiging anak ni Leia sa 17. Hindi napigilan ni Justin na makaramdam ng matinding kalungkutan, isang apoy ng pag-asa ang namatay kasabay ng hangin sa gabi. Nalilitong sabi ni Teresa, may isa pang bagay na sa tingin ko ay kakaiba. Pagkatapos ay binanggit ni Teresa na si Marian ay naharang ng 3 gangster at maaari niyang biglaang patumbahin ang lalaki hanggang sa magdugo ito. Pakiramdam ko ay ganap na siyang nagbago sa ibang tao, oh. Isang bagay na wala sa kanya noon, pagtataka ni Teresa. Natural na alam ni Justin kung ano ang sinasabi ni Teresa. Hindi man lang niya inisip. Noong una, pinatay ni Marian ang higit sa 100 martial artists sa Central City, at pagkatapos ay inatake ang sarili sa banyo sa backstage ng Huelin. Ang lahat ng ito ay hindi maisip na mga bagay, ngunit hindi na nagtanong pa si Justin. Kung ayaw niyang sabihin ito, hindi niya ito pipilitin na magsalita, hindi pa banggitin na si Marian mismo ay maaaring hindi alam ito. Pagkatapos makipag-chat kay Teresa, diretsyong natulog ang dalawa sa balcony hanggang madaling araw. Buti na lang at walang problema sa sipon pero medyo nakaramdam sila ng katangahan pagkagising. Pumunta si Talia sa Mediterranean Sea. Pansamantala, gusto rin ni Justin na mag-concentrate ang mga babae sa cultivation, kaya hindi niya hinayaang bumalik sila ng nagmamadali. Masayang kinuha ni Teresa ang trabaho ni Talia at responsable sa pag-aalaga kay Leia kasama si Mina. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang problemadong batang babae na nagpalaki kay Didi. Si Teresa ay mas may karanasan sa mga bata at madaling bumuo ng magandang relasyon kay Leia. Bukod dito, bilang chairman ng Maple Group, hindi masyadong mahaba ang kanyang oras ng pagtatrabaho. Maliban sa paggawa ng mahahalagang desisyon, kadalasan ay magiging malaya siya, na naging dahilan upang mas comfortable siya kaysa kay Talia. Ang maliit na batang babae ay napakapamilyar kay Teresa at walang anumang reklamo. Anyway, masarap din ang mga luto ni Tita Teresa, at marami siyang pera para makabili ng mga laruan para sa kanyang sarili, ito ay higit pa sa sapat. Tungkol sa pag-uwi ni Justin, hindi masyadong nagulat si Leia. Ang kanyang ama ay palaging misteryoso, alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. Mas gusto pa rin niyang makipaglaro kina Jincel at Jane na mas matalino na mga tiyahin. Para naman kay Tita Joyce, masyado siyang awkward, mas mabuting yayain siyang makipaglaro sa kanya kapag pupunta sa playground. Nanatili si Justin sa bahay ng 2 araw. Bilang karagdagan sa pakikipaglaro kay Leia at pagtuturo sa kanya na magsanay sa paglilinang, iniisip niya kung paano ibabalik ang kanyang antas ng paglilinang. Tiniis pa niya na hindi masiyahan sa saya ng intimacy sa mga babae sa gabi, kahit na wala na si Marian dito para kontrolin siya. Nang mabawi ang kanyang cultivation base, hindi na makapaghintay si Justin, at ang mga taong nakatitig sa kanya ay palaging umiiral. Ito ay hindi komportable na siya ay hindi maaaring labanan kaya magkano. Pagkalipas ng 2 araw, biglang tumakbo si Yuna na may dalang brocade box sa madaling araw, at bumantong hininga ng hindi maipaliwanag, "Young master, sinabi sa akin ng dalaga na ibigay ito sa iyo." Kinuha ito ni Justin sa kalituhan. Pagkatapos ay nakita niya ang isang Feng Xiang bracelet sa loob ng kahon.
Ang pulseres na ito ay kumakatawan sa babaeng punong abala ng pamilya Gibson. Ipinagpalit ni Marian ang mahiwagang sandata na ito sa kanyang sarili at ipinahiwatig ang kanyang intensyon. Sinubukan ni Justin na pakalmayan ang kanyang sarili, at pagkatapos kunin ito, direkta niya itong inilagay sa space ring. Dahil ayaw isuot ni Marian, hindi niya ito mapipilit. Nangako siyang pakakawalan siya at hindi niya sisirain ang pangako niya, pero wala siyang balak na ibigay ito sa ibang babae. Ang pangyayaring ito ay nagpalungkot kay Justin, ngunit kaagad pagkatapos nitong gabi, sina Jincel at Jane, na masayang nagsama, ay nagdala ng kapana-panabik na balita kay Justin. 1419. Ang araw sa unang bahagi ng tagsibol ay mainit at malambot na nagpapalabas ng isang dampi ng gintong kinang. Sa balkonahe sa ikalawang palapag ng mansyon, gumawa si Teresa ng isang palayok ng English breakfast tea para matikman nina Justin, Jane, at Jincel. Sa nakalipas na ilang araw, bukod sa pagpunta sa kumpanya para pangasiwaan ang ilang kinakailangang negosyo, hindi umuwi si Teresa, at tumira siya kasama si Justin at ang kanyang anak na babae. Habang inaalagaan si Leia, nasiyahan din siya sa mga pambihirang intimate moments. Laging nagpupunta si Didi para tingnan dahil nandito ang kanyang ina, at syempre, hindi maiiwasang makisalamuha siya kay Leia. Bagamat 2 taon pa lang ang nakakaraan mula nang makilala niya si Justin, si Didi ay nagmature ng husto at hindi na siya ang baliw na babae na may mga problema sa high school. Nang makipaglaro siya kay Leia, umarte siya na parang nakatatandang kapatid na babae. Dahil dito ay nagpakita si Teresa ng masayang pagpapahayag ng kasiyahan na para bang itinuring niya ang 2 babae bilang kanya. Dahil dito, si Justin ay medyo nawala ng magawa dahil ang pagmamahal ng ina ng babaeng ito ay medyo napakalaki. Sa sandaling ito, si Justin ay may hawak na isang piraso ng material ng balita na dinala ni Jane. Ito ay ang mga ulat ng iba't ibang mga pahayagan na kinuha ni Jane mula sa internet. Sa ulat, naglagay ng mga larawan, na ang laman nito ay pawang mga bagay na kulay pula gintong kasinlaki ng itlog ng kalapati, na parang puso ng katawan ng tao. Sa pagtingin sa makakapal na Ingles at Korean na mga salita sa itaas, si Justin ay curious na nagtanong, ang arkeolohiko na pagtuklas ng Korea ng Buddha's Heart Relic. Ano ito? Isang relic. Hindi ito kasing simple ng isang relic, humigop si Jane ng kanyang tsaa at binigyan si Teresa ng thumbs up sa gilid. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, karaniwan, ang mga labi na iniwan ng mga Buddhist monghe pagkatapos mawala ay pawang mga Buddha bone relics. Ang Buddha bone relics ay mahalagang binubuo ng maraming phosphates at carbonates. Masasabi rin na ito ay produkto ng muling pagsasaayos ng mga elemento ng carbon sa mataas na temperatura. Ngunit ang bagong tuklas na Buddha Heart Relic na ito ay nabuo ng pusong Buddha na ito sa paligid ng mundong tao'y na nadiskubre. Kayo at si Jincel ay nag-aaral ng napakaraming araw, sa palagay mo ba ay makakatulong sa akin ang relic na ito na malampasan ang kaguluhan? Hindi makapaniwalang sabi ni Justin. Matigas na sinabi ni Jincel, honey kung totoo ang relic na ito, malamang na hindi ito kasing simple ng isang ordinaryong relic. Nabasa ko ang ilang mga libro tungkol sa paglilinang ng Buddhist noong sinaunang panahon, ang tunay na Western Buddhist sage, ang Great Buddha, Bodhisattva, at maging ang Golden Body Arhat na lahat ay sumunod sa Mahayana Buddhism. Lahat ng nabubuhay na nilalang. Sa pamamagitan ng paggamit ng dakilang paraan at pagdalisay ng mga nilalang, maaari mong makamit ang ika-6 na gininto ang katawan, at matamasa ang kawalang kamatayan. Ito ay maaring maging napakalawak at makapangyarihang enerhiya. Upang linangin ang gininto ang katawan ng walang kamatayang Buddha, ang unang bagay ay upang linangin ang puso ng Buddha. Kung ang relic na ito ay talagang puso ng Buddha, ito ay malamang na isang taong hindi nakamit ang immortalidad. Kahit na siya ay patay na, ang puso ng Buddha ay maaaring manatili, na nagpapakita na mayroon ng kapangyarihan ng paglilinis ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa loob nito. At gaya ng sinabi ko kanina, kahit na kayang lumunin ng kaguluhan ang lahat ng bagay at ito rin ay walang kamatayan, sa huli, dahil ang marahas na aura nito ay masyadong malakas, ito ay kahanay lamang sa iba pang 3 hayop ng 4 na sinaunang masasamang hayop, hindi tunay na mga Diyos. Kung mayroon kang proteksyon ng puso ng Buddha, maaari mong sugpuin ang kaguluhan. Pagkatapos ng lahat, ang kaguluhan ay hindi pa nakakabawi sa sinaunang mabangis na kapangyarihan. Nagningning ang mga mata ni Justin, dahil pakiramdam niya ay tulong ng Diyos para makilala niya si Jincel. May kasabihan pala. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong pumunta sa Hidden Clan para basahin ang mga libro at classics na ipinasa mula noong sinaunang panahon.
Siya ay talagang mapalad na sinabi sa kanya ni Jinsel ang impormasyon. Ngunit kaagad pagkatapos, sumimangot si Justin at nagtanong, sa totoo lang, nag-aalala ako. Maaari bang peke ito? Kung tutuusin, hindi mo pa ito nakita dati. Nagkibit-balikat si Jane, ang relic na ito ay orihinal na ipinadala sa pinakamalapit na research institute para masuri bilang isang hindi kilalang bagay, at ang South Korean scientist, si Russell, ay nagkataong estudyante ko. Tinanong ko na siya, hindi siya maglalakas loob na linlangan ako. Mahirap sabihin ang eksaktong edad ng relic na ito. Natuklasan ito mula sa isang marangal na sementeryo ng higit sa 2,000 taon na ang nakalilipas. Ay Busan, South Korea. Ang libingan ay ang libingan ng isang sinaunang Zen icon martial art master noong araw, para protektahan ang kanyang kaligtasan, dinala niya itong Buddha Heart Relic. Humajejek si Jinsel at sinabing, asawa, alam mo ba? Marami ng ingay sa South Korea. Sinasabi nila na ang pinagmula ng relic ng puso ng Buddha ay mula sa South Korea, at ang ugat ng Budismo ay nasa South Korea. Hindi lang iyon, sinabi rin ng mga Koreano na sina Dainichi T. Napa-facepalm si Justin, ngunit hindi siya nagulat. Itatanggi ng South Korea ang balita na ang martial art master na ito ay nagmula sa Zenica. Paanong ibibigay ng mga Koreano ang pagkakataong isulong ang pambansang prestihiyo? Gayunpaman, dahil ang media mula sa buong mundo ay nagsimulang magulat nito, sa kalaunan ay naging mas mahirap ang bagay na ito. Ang bagay na ito. Kung ito ay totoo, ito ay malamang na may pambihirang kapangyarihan. Kung tutuusin, ang mga sinaunang tao ay maglalagay lamang ng mahahalagang bagay sa libingan, at ang mga magsasaka noong panahong iyon ay hindi pa namumuhay sa hiwalay na tulad nila ngayon. Hindi imposible para sa ilang matataas na opisyal na makuha ang gayong mga kayamanan, buntong hininga ni Justin. Ito ay nasa puso ng Buddha. Natatakot na maaaring magdulot ng gulo kung pupunta ako at kunin ito ng direkta. Sa pag-iisip na ang Buddhism Association mula sa buong mundo ay hahanapin ang kanyang sarili para sa mga katwiran, agad na sumakit ang ulo ni Justin. At saka, hindi niya dapat tretuhin ang mga ito bilang mga kaaway sa buong buhay niya. Pinaikit ni Jinsel ang kanyang mga mata ng cute, foolish honey, may iba pa ba maliban sa pagpatay at pag-agaw sa isip mo? Hindi mo ba kayang bigyang katwiran ang iyong sarili at lapitan ang relic? I justify. Napakurap-kurap si Justin, Jinsel, pinapabili mo ba ako? Masyadong katawa-tawa, pag-aari man ito ng Korea o saan mang mga banal na lugar ng Buddhism, hindi sila basta-basta magbebenta ng mga bagay na tulad nito. Ang mga Buddhist Association ay nasa lahat ng dako sa mundo, at walang gustong ilabas ito. Sa palagay ko ay maaari lamang itong ilagay ng gobyerno ng South Korea sa ilang mahahalagang templo ng Buddhist. Sa kasong ito, bakit hindi ka direktang makipag-ugnayan sa pamahalaan ng South Korea, at hayaan silang dalhin ka upang tingnang mabuti? Sabi ni Jinsel na may malamultong ngiti. Okay lang kung walang kwenta. Kung may pakinabang, di ba kailangan kong tanggalin? Sabi ni Justin gamit ang isang kamay. Ipinilig ni Jane ang kanyang daliri sa oras na ito, mahal kong Justin, huwag kang mag-alala, nakaisip na ako ng countermeasure. Sa pagtingin sa lihim ng ngiti ni Jane, agad na natarante si Justin kung ano ang iniisip nilang dalawa. Ngunit sa anumang kaso, kailangan pa rin niyang gawin ang paglalakbay na ito sa South Korea dahil ayaw niyang isakripisyo ang anumang pagkakataon. Kung hindi niya mabawi ang kanyang cultivation base, alam ng Diyos kung kailan lilito ang mga tao mula sa Hongmeng na maghihiganti o manakawan sa kanya at hindi siya makakalaban. Sumama rin si Jane kay Justin habang kakakilala niya ang kanyang estudyante na si Russell, at pangalawa, siya ang pinakamatulungin. Si Jinsel ay walang gaanong kakayahan sa pagprotekta sa sarili at natatakot na mag-alala si Yuna, kaya kinailangan niyang talikuran ang biyahe. Anyways, maaari silang makipag-ugnayan sa isa't isa anumang oras sa pamamagitan ng telepono. Sa pag-aalaga ni Teresa sa bahay, hindi inisip ni Justin na kakailanganin ni Leia ang kanyang walang silbi na ama, pagkatapos ng lahat, siya ay lalabas lamang ng ilang araw. Bilang karagdagan sa maliit na mataba na batang babae na nagsabi ng may seryosong mukha na gusto niya ng maraming regalo, ang iba pang maalalahanin na mga salita, tulad ng, tatay, mami miss kita, ay wala. Dahil dito, nasaktan si Justin. Sinong bastard ang nagbanggit na ang anak na babae ay maliit na kumot ng ama? Habang papaalis na ang eroplano patungong Seoul, hindi maiwasan ni Justin na isipin si Sheila. Ang babaeng ito ay tumawag minsan sa isang taon, ngunit nang tumawag si Justin, ang sumagot sa kanya ay si Yoonjong.
Pagkatapos, hindi na muling tumawag si Sheila. Si Justin ay nagkaroon din ng maraming affairs na lumalapit sa kanya ng pabalik-balik at walang oras na abalahin. Kung tutuusin, hindi naman siya mahilig tumawag, at hindi niya rin ganoon ang ugali sa mga babae niya. Wala rin siyang ideya kung tumawag si Marian kay Sheila dahil hindi pa niya ito binanggit, kaya ipinagpalagay niyang hindi niya ito nabanggit. Sa pag-iisip ngayon, hindi man lang tumawag muli si Sheila. Nahulaan ni Justin na ang babae ay dapat maging abala sa kolehiyo, o sumusunod sa mga salita ng kanyang lolo na pakasalan si Kim Jip. Hindi niya maiwasang makaramdam ng emosyon na magkakaroon ng ganoong araw ang batang babae na dating isang maliit na tindero, at hindi na makapaghintay si Justin na makita kung ano ang lagay niya. Gayunpaman, hindi tumawag si Justin upang ipaalam ng maaga, ngunit lumipad sa Seoul kasama si Jane at hiniling sa kanyang estudyante na si Russell na kunin sila. Gusto niyang bigyan ng surprise si Sheila. 14:20. Makalipas ang isang araw, maayos na lumapag ang eroplano sa Seoul Airport noong hapon. Bagamat kasi simula pa lamang ng tagsibol, malamig pa rin ang panahon sa Seoul. Binili ni Justin ang first class na upuan sa cabin, hindi dahil wala siyang mapaggastos ng kanyang pera, ngunit dahil hindi niya gusto na ang mga tao sa paligid niya ay palaging nagbibigay ng palihim na pagsilip sa kanya paminsan-minsan. Marahil ay dahil sa wakas ay binuksan na niya at itinuring si Jane bilang sarili niyang babae, ang selos ni Justin ay mas malaki kaysa dati. Matagal nang nakasanayan ni Jane ang mga nakatutok na mata ng mga tao sa paligid niya at nakaramdam ng kaunting kasiyahan sa kukulaitan ni Justin. Parang walang alam, nagkwento siya at nagtatawanan habang nasa daan, at kapag wala siyang masabi, gagawin na lang niya ang kanyang trabaho sa kanyang customized na laptop. Sa madaling salita, ang oras ay lubhang mahalaga sa kanya dahil ang ilang hindi sinasadyang pag-iisip ay malamang na maging isang mahusay na imbensyon. Siyempre, ang mga imbensyon na ito ay hindi nangangahulugan na sila ay isa publiko. Pagkababa ng eroplano, si Justin, na nakasuot ng itim na jacket, at si Jane, na nakasuot ng elk-colored na British windbreaker jacket, ay nakakuha ng maraming atensyon sa paliparan sa ilang sandali. Katulad ng isang international superstar na naglalakad sa kalye, hindi maiiwasang maaga nito ang atensyon ng mga tao, ngunit ang aktres na ito ay ka-holding hand sa isang oriental na hindi karapat-dapat sa kanya. Ang ganitong kapansin-pansing kombinasyon ay natural na madaling makita ng taong kumukuha sa kanila. Guru! Guru, nandito na ako! Excited na sigaw ng isang babae mula sa likod ng crowd sa di kalayuan. Maya-maya, tumakbo papunta sa kanilang dalawa ang isang babaeng nakasuot ng white ladies suit at itim na palda na hanggang tuhod. Ito ay isang babae na mukhang mga 30 pa lang, nakatali ang buhok sa likod ng ulo, walang makeup sa maliit na mukha na may magagandang katangian. Siya ang tipo na hindi mamangha sa mga tao sa unang tingin, ngunit sa huli ay magiging komportable siya sa paglipas ng panahon. Para bang naglaho ang iba sa arrival terminal ng buong airport, at sa sobrang tuwa ng babae ay sumugod pa siya na lumuluha ang mga mata. Teacher Lander. Andito ka na sa wakas, matagal na kitang hinihintay. Dahil alam niyang Lander ang apelyido ni Jane, ang babaeng ito ay natural na estudyante niya, si Russell. Bagamat tuwang-tuwa siya, tumakbo siya sa harapan ni Jane at tumayo, tila natatakot siyang magkusa na yakapin si Jane. Maganda ang ngiti ni Jane, at humakbang pasulong para yakapin ang estudyante. Russell, long time no see, wala ka pa ring pinagbago. Guro. Bago makapagsalita si Russell, biglang tinakpen ni Jane ang kanyang bibig ng mahigpit. Nanlaki ang mga mata ni Russell, at hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Napakagatlabi si Jane, tumingin sa paligid, at sinabing, kung tama ang pagkakaalala ko, mahigit 30 taong gulang ka na. Ilang taon na ba ako kung patuloy mo akong tinatawag na guro? Baka isipin ng iba na nagpaplastikan ako para maging ganito ang hitsura ko. South Korea ito, ayokong makakuha ng kakaibang atensyon. Bagamat nagbibiro si Jane, masunurin namang tumango si Russell at nagsalita sa talagang malambot na boses. Teacher, handa na ang sasakyan? Mangyaring sundan ako sa parking lot, medyo kakaibang tumingin si Russell kay Justin, ikaw ay. Si Russell ay naguguluhan sa simula, bakit si Teacher Lander, ang diyosa sa kanyang puso, ay hahawak ng isang lalaking taga-silangan na mukhang hindi kapareha sa kanya. Ako ang tao ng iyong guro, ngumiti si Justin. Masayang hinawakan ni Jane ang kamay ni Justin at sinabing, Russell, ang pangalan niya ay Justin. Mula ngayon, dapat mo siyang igalang tulad ng paggalang mo sa akin. Hindi mo siya maaaring pretuhin bilang isang nakababatang kapatid dahil lang sa mas bata siya sa iyo.
Hinawakan ni Justin ang kanyang noo, anong uri ng pagkakatulad ito? Baka sa mga mata ni Russell ang pag-aalala, ngunit nag-aatubili pa rin siyang ngumiti at hiniling na umalis ang dalawa. Nagpadala na si Justin ng isang tao upang i-book ang presidential suite ng Hilton Hotel ng Seoul bilang kanilang tirahan. Ang lokasyon ay malapit lamang mula sa paparating na Buddha Heart Relic Consecration. Habang papunta sa hotel, pinaandar ni Russell ang kotse at paminsan-minsan ay sumulyap sa rearview mirror. Nakita niya sina Justin at Jane na nagsasalita sa isang wikang hindi niya alam, at pinakanakang ngumiti si Jane na parang bulaklak. Halatang matatamis na bulong lang iyon, na agad namang ikinakunot ng noo ni Russell. Guro, hindi napigilan ni Russell na sumabad, at nagtanong sa Ingles, bakit ka interesado sa relic ng puso ng Buddha? Gusto mo bang magsaliksik tungkol dito? Naaalala ko na hindi ka masyadong interesado sa relihiyon at kasaysayan. Nako, si Justin ang gustong sumama. Sinasamahan ko lang siya para tingnan, mas interesado siya sa relics, sagot ni Jane. Ngumiti ng pilit si Russell at nagtanong, Mr. Gibson, sa palagay ko ay kausap mo si Teacher Jane sa wikang Italyano. Bumalik ka ba mula sa Italy? Hindi naman, nakapunta na ako sa maraming bansa, ngunit bumalik ako upang manirahan sa Zenica sa nakalipas na 2 taon, halatang napansin ni Justin na si Russell ay kagalit sa kanyang sarili. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit wala siyang ganang mangabala at sagutin ang anumang tanong nito. Oh, saan nakatira si Mr. Gibson at ano ang trabaho niya? Tanong ulit ni Russell. Ngumiti si Justin, nakatira ako sa Stonegate at nagtatrabaho bilang isang palaboy. Ms. Russell, bakit parang opisyal ka na nag-iimbestiga sa account ng isang tao? Narinig ni Russell ang salitang Stonegate at isang bakas ng kakaiba ang sumilay sa kanyang mga mata. She then smiled and said, wala lang, curious lang ako kung ano ang magiging dakilang tao ng hinahangaan kong guro. Bilang isang Zen icon, hanga pa rin ako sa kakayahan ni Mr. Gibson. Oh, kaya pala Zen icon ka. Akala ko Korean ka, nagpakita si Justin na may pagtataka. Kumunat ang noo ni Russell, bakit? Mukha ba akong Koreano? Hindi naman, parang Korean lang ang tingin mo sa akin, na may panghahamak na tingin, kunwaring malungkot si Justin. Agad namang namula si Russell, sa takot na magalit ito kay Jane, mabilis siyang nagvito at nakangiting sinabi, ay hindi, curious lang ako sa pinanggalingan ni Mr. Gibson. Hindi na ako lalayo pa. Napakaganda ng isip ni Jane. Alam na medyo ayaw ni Justin na titigan siya ni Russell na parang isang magnanakaw at malumanay na sinabi, mahal, si Russell ay napakabuting babae. Nang dumating siya sa Imperial College London 3 taon na ang nakakaraan, tumagal lang ng kalahating taon para makapasok sa elite class na partikular na tinuruan ko, at napakaganda ng kanyang mga grado. Salamat guro sa papuri, medyo nahihiya si Russell. Medyo emosyonal si Justin. 3 taon na ang nakalipas, isang ordinaryong babae ang mag-aaral lamang sa high school, ngunit isa ng espesyal na propesor si Jane sa maraming prestihiyosong paaralan sa UK at United States. Not to mention the most elite students lang ang tuturuan niya dahil hindi rin maintindihan ng mga ordinaryong estudyante sa mga sikat na unibersidad ang sinasabi ni Jane. Eksakto dahil si Jane ay isang henyo kaya labis na hinahangaan siya ng kanyang mga estudyante. Siya nga pala, Russell, hindi mo ba sinabi na bumalik ka sa trabaho sa Zenica? Kumusta ka ngayon sa Seoul? Hindi ko rin malalaman kung hindi dahil sa mga pahayagan, curious na tanong ni Jane. Bahagyang komplikado ang mukha ni Russell, at ngumiti siya ng mahina, nag-alok ako na maging isang exchange scholar. Dumating ako sa South Korea para magtrabaho ng ilang taon dahil gusto kong makisali sa mas maraming transnational na mga proyekto ng kooperasyon. Bagamat naririnig nila ang kawalan ng katapatan sa kanyang mga salita, hindi na nagtanong pa sina Justin at Jane. Kung tutuusin, private affairs niya iyon. Upang panatilihing low-key ang usapin hanggat maaari at hindi kapansin-pansin sa pagkakataong ito, hindi nagpadala si Justin ng sinuman sa Seoul. Si Russell ang pangunahing mananaliksik ng relic ng puso ng Buddha, at si Jane ay isang kilalang scholar sa buong mundo. Madaling dalhin si Justin sa consecration meeting para makita ang relic, kaya walang problema sa kawalan ng access. Gayunpaman, walang makakapag-ayos sa mga menor de edad na bagay at kinailangan nilang mag-check-in sa hotel mismo. Matapos tapusin ang isang serye ng mga pamamaraan, si Russell sa likod ay natuklasan na silang dalawa ay natutulog sa iisang silid. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Russell na sumenyas kay Jane, na pumunta sa gilid para sa ilang salita.
Medyo nalito si Jane, ngunit pumunta pa rin sa isang sulok ng lobby ng hotel kasama si Russell at nagtanong, anong problema Russell? Guro, paano mo siya matutulog sa isang silid? Nag-aalalang tanong ni Russell. Hindi maintindihan ni Jane, why not, he is my lover. Hindi. Teacher, kahit boyfriend mo siya, paanong ang isang maharlikang tulad mo ay makikitulog sa kanya ng casual? Aba, kahit hindi iisang higaan, hindi okay. Teacher, may asawa ako at mas may karanasan ako kaysa sa iyo sa mga aspetong ito. Okay lang umibig sa isang lalaki, pero hindi mo pwedeng basta-basta lang, masisira ang reputasyon mo. Nag-aalalang paniwala si Russell. Nang marinig ito ni Jane, hindi niya napigil ang matawa, Russell, salamat sa kabaitan mo, alam kong sa tingin mo ay masyado siyang ordinaryo para maging karapat-dapat sa akin, pero ang gusto kong sabihin ay, mahigit 8 taon ko na siyang kilala. Hindi ako basta-basta lang pumili ng boyfriend dahil mahal namin ang isa't isa, kaya rest assured, hindi ako nasilaw sa pag-ibig. Sa sinabi nito, tumalikod siya at iniwan si Russell na nakatayo pa rin na may nakatuwang ekspresyon. 1421. 8 taon. Mapait na sinabi ni Russell, 8 taon na ang nakalilipas, pareho kayong mga bata pa lang, at halos 10 taong gulang pa lang. Ano ang maiintindihan mo sa pag-ibig? Guro, kahit na umiibig ka, hindi na mababago ang katotohanan. Walang maniniwala sa sinabi mo. Kahit na si Russell ay naging estudyante ni Jane sa loob ng higit sa 1 taon, 1 o 2 beses lang niya ito nakilala sa 1 linggo at kadalasan ay sa mga lecture lang. Sa kabila ng pagiging kahanga-hanga kay Jane, hindi niya alam ang tungkol sa kanyang aktwal na background. Kaya naman, sa pagkakaalam na si Jane ang prinsesa ng Wales, hindi niya matatanggap ang isang lalaki ng walang anumang hitsura ng tagumpay na malapit kay Jane ng walang kahihiyan. Ang mga kabataang babae ay kadalasang nawawalan ng direksyon sa pag-ibig, at tila isa rin sa kanila ang masipag na Teacher Jane, naisip ni Russell. Tumangala, nakita sina Justin at Jane na magkasamang naglalakad papasok sa elevator, mas lalo pang nanlumos si Russell. Kinuha niya si Jane bilang ang pinaka-inspiring na idolo sa kanyang puso, at hindi niya matitiis ang katotohanan na ang isang hindi karapat-dapat na lalaki ay nakatayo sa tabi niya, lalo pa itong isang walang trabaho, na hindi man lang maipaliwanag ang kanyang pinagmulan. Kinagat ni Russell ang kanyang labi habang nararamdaman ang pananagutan sa bagay na ito, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mobile phone at nag-dial ng matagal ng nawawalang numero. Hindi nagtagal, nakonekta ang tawag at isang boses ng lalaki na tila nagulat ang nagmula sa kabilang side ng telepono. Ito ba? Kapatid na Russell. Sino pa ba ito? Si Russell ay parang walang pakialam. Tumawa ng mahina ang lalaki, ikaw talaga ha? I wasn't expecting a call from you, how have you been doing? Mahirap ba ang trabaho mo? Nagpakita si Russell ng hindi natural na ekspresyon, huminga siya ng malalim at malamig na sinabi, salamat sa iyong pag-aalala, Direktor. Iikli ko lang, kailangan ko ng pabor mula sa iyo, oo o hindi. Walang magawang tumawa ang lalaki, alam ko, talagang kailangan mo ng isang bagay kaya hinanap mo ako. Oh, sa tingin mo ba ay magulo ako? Sige, ibababa ko na ang tawag. Hoy! Huwag, agad na pinigilan siya ng lalaki, sinasabi ko lang. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo, I'll try my best to help you as long as hindi illegal. Bahagyang kinagat ni Russell ang kanyang mga labi at isang bakas ng ecstasy ang lumitaw sa kanyang mga mata, maaari mo bang imbestigahan ang isang lalaking nagngangalang Justin na nananatili sa Stonegate? Siya ay nasa 20 plus at isa ring nagbabalik sa ibang bansa. Ano? Justin. Bulalas ng lalaki. Ano bang problema mo? Sumimangot si Russell, kilala mo ba siya? Saglit na nag-isip ang lalaki at sinabing, oo, kilala ko siya. Maaari lang siya kung nasa tabi mo siya sa Korea. Bakit mo siya gustong imbestigahan? Buti naman kilala mo siya. Ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, sino siya? Agad na tanong ni Russell. Bumantong hininga ang lalaki, kapatid na Russell, hindi ko sinasadyang itago ang mga bagay-bagay mula sa iyo, ngunit ang lalaking ito. Hindi ko masasabi sa iyo ang tunay niyang pagkatao, kahit na gawin ko, magsisinungaling ako sa iyo. Mabuti. Ang mga mata ni Russell ay parang magpapakawala ng apoy, alam ko na. Wala kang tunay na pakialam sa akin mula noon hanggang ngayon. Palagi kang palihim na parang nagtatanong ako sa iyo para sa impormasyon. Hindi ba't ikaw ay isang maliit na direktor?
Ano ang nangyayari sa iyong pagpapanggap na misteryoso at pambihira? Makinig, kung ayaw mong sabihin sa akin, mas lalo kang mag-iimbestiga sa akin, mas lalo akong magsususpecha sa sarili ko. Siya na. Kapatid na Russell, makinig ka sa akin, delikado ang lalaking ito, mangyaring huwag mo siyang guluhin. Nang hindi na hinintay na matapos ng lalaki ang kanyang mga salita, ibinaba ni Russell ang tawag na nakaramdam ng inis. Mapanganib. Kahit sinong lalaki na maglakas loob na lumapit kay Jane ay halatang matapang, hindi kaya siya mapanganib. Kung siya ay isang mayamang negosyante o mayamang young master, bakit hindi niya mailantad ang kanyang tunay na pagkatao? Maaari ba siyang isang underground character? Sa pag-iisip tungkol dito, nakaramdam ng takot si Russell. Interesado kaya siya sa background ni Jane at gustong magkaroon ng konspirasyon? Tama, ang Buddha's Heart Relic. Binanggit ng guro na narito si Justin para sa relic ng puso ng Buddha. Sinusubukan kaya niyang samantalahin ang kanyang sarili at ang kanyang guro para agawin ang relic. Bagamat naramdaman niyang magiging napakalakas ng loob niyang gawin iyon, hindi siya dapat maging pabaya. Kung tutuusin, binanggit ng lalaking iyon na isa siyang delikadong karakter. Habang si Russell ay nagpapanik at hindi alam kung ano ang gagawin, isang matatag na boses ng babae ang nagmula sa hindi kalayuan, na tinatawag ang kanyang pangalan. Professor Zhang, anong ginagawa mo dito? Nang tumangala siya, nakita ang isang matibay na Koreanong babaeng pulis na nakauniporme habang naglalakad siya mula sa main entrance. Ang babaeng opisyal ay mukhang nasa edad 40, gayunpaman, napanatili niya ang kanyang sarili. Ang kanyang cherry na labi at balingkinita na kilay ay nagpamukha sa kanya na malinis at maislan. Captain Wong, ngumiti si Russell habang nagniningning ang kanyang mga mata. Ang babaeng opisyal na ito, si Hwang Suyon, ay ang kapitan ng espesyal na departamento ng proteksyon ng Seoul Police Bureau. Bilang isang babae, tiyak na mayroon siyang pambihirang kakayahan upang maabot ang posisyon ng isang kapitan sa Seoul. Si Russell ang pangunahing researcher ng Buddha Hearts Relic at pinangunahan ni Hwang Suyon ang pangunahing security team, kaya natural na magkakilala sila. Naku, ang aking guro, si Professor Jane, ang hepe ng Royal Academy of Sciences ay narito sa Seoul. Nandito rin siya para sa Buddha Hearts Relic at ako ay tinatanggap siya, sabi ni Russell. Dahil sa sinabi nito, agad na nagpakita ng pananibik si Hwang Suyon, ang hepe ng Royal Academy of Sciences. Siya ay tiyak na kamangha-mangha kung gayon. Hindi katakataka na si Professor Zhang ay maaaring pamahalaan ang pananaliksik ng Buddha Hearts Relic sa murang edad, sa palagay ko ay isa kang piling estudyante. Nagsimulang mag-isip si Hwang Suyon kung dapat niyang iulat ang bagay na ito sa Chief Police Officer. Marahil kung opisyal na inimbitahan si Jane bilang isang espesyal na panauhin para sa consecration ceremony, maaari itong magdala ng higit na katanyagan sa Korea. Sa katunayan, gusto ni Russell na mangyari ito. Agad siyang nagkunwaring nag-aalala at sinabing, Captain Hwang, may bumabagabag sa akin at sana ay matulungan mo ako. Oh! Sabihin mo kung ano ang gusto mo, Professor Zhang, sisikapin namin ang aming makakaya para tulungan ang research team, mariing sabi ni Hwang Suyon. Agad na binanggit ni Russell si Justin. Inilarawan niya ito na malamang na inaakit ng lalaking ito si Jane para sa kapakanan ng pagnanakaw ng Buddha Hearts Relic. Gayunpaman, pinoprotektahan siya ni Jane, kaya umaasa si Russell na makakapagbigay ang security team ng ilang miyembro para bantayan sila. Agad namang naging pangit ang ekspresyon ni Hwang Suyon, parang naapektuhan siya ng kung ano. Professor Zhang, alam mo ba kung bakit ako nandito? Umiling si Russell. Hayaan mong ipakilala kita, sumenya si Hwang Suyon kay Russell na sundan siya sa gitna ng lobby ng hotel. Ang ilang mga monghe at madre ay nakasuot ng kanilang mga damit na Budista, at ilang mga angkop na opisyal, na tinatalakay ang ilang mga bagay. Nakapaligid sa kanila ang isang grupo ng mga bodyguard na nagbibigay ng proteksyon at naka-duty din ang police team. Sa karamihan ng mga tao, ang isang babaeng madre na mukhang 50 o higit pa na nakasuot ng sombrerong madre ang mukhang pinakamatayog at maringal. Habang hawak ang isang rosaryo, kinausap niya ang isang opisyal. Sa likod ng madre, ay isang mabilog na monghe na medyo maikli. Mukha siyang nasa 50s na rin at may mabait at mapagbigay na ekspresyon. Ang ibang mga monghe ay halatang may mababang katayuan at hindi gaanong makapagsalita.
Lahat, hayaan mong ipakilala ko sa inyo, ang pangunahing tagapagpananaliksik ng relic ng puso ng Buddha, si Professor Russell, sabi ni Huang Suyon. Amitabha, si Professor Zhang ay talagang isang nakatalagang individual para kay Buddha. Ang mapagpakumbaba ay magpapasalamat sa iyo sa pagtuklas sa puso ng Buddha sa ngalan ng iba pa. Agad na tumugon si Russell ng may kagandahang loob, ako ay lubos na pinarangalan, Abbas. Nandito lamang si Russell upang gampanan ang aking responsibilidad, ang Buddha Heart's Relic ay natagpuan pa rin ng pangkat ng arkeolohiya. Ipinakilala ni Huang Suyon, ito si Abbas Huyon, ang presidente ng Buddhism Association ng Korea. Sa likod niya ay si Master Turo, ang direktor ng association, at ang iba pa ay ang mga kilalang monghe ng Korea. Sila ay dapat na tumutuloy sa sarili nilang mga hotel ngunit lahat sila ay mananatili sa Hilton ngayong gabi. Bakit? Alam ni Russell na ang mga monghe na ito ay mas mayaman kaysa sa inaasahan at sila ay karaniwang nag-aayos ng kanilang sariling mga paglalakbay. Bamulong si Huang Suyon, sa totoo lang, babanggitin ko na sana ito sa iyo ngayong gabi. Nakatanggap ang Buddha's Heart Relic Consecration Ceremony ng isang nagbabantang sulat mula sa isang underground na organisasyon na kilala bilang North Boreo Clan na nagsasabing aagawin nila ang relic. North Boreo Clan. Hindi pa narinig ni Russell ang tungkol sa kanila noon. Profesor, malamang hindi mo alam ang tungkol sa kanila, ngunit may ganoong organisasyon na umiiral. Ang aming pangkat ng seguridad ay nagtipon ng mga armadong puwersa at tropang militar upang tambangan sa paligid ng lugar. At saka, kung ang mga mahahalagang monghe at opisyal na nakikilahok sa seremonyang ito ay pinaghihiwalay, mahirap para sa amin na protektahan sila, kaya tinitipon namin sila sa mga tuntunin sa hotel na ito. Heto si Professor Zhang, bakit hindi ka na rin tumuloy, may nakahanda na kwarto para sa iyo. 1422. Parang may naalala, sinabi ni Russell, Ms. Wang, sinasabi mo ba na Justin? Oo. Salamat sa pagpapalam sa akin, Professor Zhang. Susuriin ko ang aking mga tao sa taong ito. At saka, magpapa-background check ako sa kanya, sagot ni Huang Suyon. Gayunpaman, hindi mapakali si Russell. Nabigla siya sa revelasyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang walang kapangyarihang babae sa ibang bansa. Sa pag-iisip nito, nabalot siya ng takot. Kasabay nito, nakahiga si Justin sa king bed ng presidential suite sa Hilton Hotel. Habang nakatingin kay Jane, na nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin, ngumiti siya at sinabing, ang ganda mo para laktawan ang mga hakbang na iyon. Walang sinabi si Jane at nagpatuloy sa pagsusuklay ng buhok bago inayos ang kanyang scarf at collar para maging presentable hanggat maaari. Ginagawa ko ito bilang paggalang sa iba, sabi ni Jane nang handa na siyang umalis. Sige. Kilalanin natin ang iyong sinta Sheila. Awkwardly, sumagot si Justin, bakit mo nasabi yan? Parang kapatid lang ang tingin ko sa kanya. Talaga. Hindi ito binili ni Jane. Nais ni Justin na, oo, ngunit hindi niya mabigkas ang salitang iyon nang makita niya ang mga mata ni Jane. Tila nakita niya mismo sa pamamagitan niya. With a contented smile, hinaila siya ni Jane palabas ng kama at hinalikan siya sa pisngi. Halika. Tumigil ka sa pagtitig sa kalawakan. Nalungkot, tumango si Justin. Para bang nawawalan siya ng lakas sa tuwing kasama niya ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Justin. Nagulat siya nang makita ang numero. Kaagad pagkatapos niyang sagutin ang tawag, sinabi niya, bakit mo ako tinatawagan? Ano ang nangyayari sa angkan ng Meng ngayon? Isang malumanay na boses ang narinig mula sa kabilang dulo. Si Siubal iyon. Mr. Gibson, hindi ito tungkol sa angkan ng Meng. Ano iyon? Naguguluhan si Justin. Ngunit hindi ako nagdudulot ng anumang problema sa mga araw na ito. Parang nahihiya, dahan-daang sinabi ni Siubal, ito ay ang aking personal na bagay. Saglit na nag-alinlangan si Justin sa kanyang mga tainga. Naintriga, nagtanong siya, ang iyong personal na bagay. Ano ang kinalaman nito sa akin? May nakilala ka bang babae na tinatawag na Russell? Siya ay may maliit na mukha, at siya ay medyo maganda, tanong ni Siubal sa mahinang boses. Russell. Paano mo nalaman kung sino ang nakilala ko? Tanong ni Justin na nakakunot ang noo. Hindi man niya magamit ang kanyang divine sense, hindi niya ito palalampasan kung may nakasubaybay sa kanya. Napabuntong hininga si Siubal bago sinabing, siya. Asawa ko siya.
Ilang beses na kumaibot ang mga labi ni Justin bago siya humagalpak ng tawa. Siubol. Pinagtatawanan mo ako. Kitang-kita ang kapeitan sa boses ni Siubol. Mr. Gibson, seryoso ako. Iisang hometown kami ni Russell. Nagkakilala kami sa universidad at nag-date ng 4 na taon. Nagpakasal kami pagkatapos naming magtapos ng universidad. Pero dahil bihira akong umuwi at hindi ako tapat sa kanya, naisip niyang wala akong pakialam sa aming pamilya. Kaya, dumistansya siya sa akin. Ilang taon na ang nakakaraan, umalis siya upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa UK 2 buwan na ang nakalipas. Isang research center sa Seoul. Si Justin ay lubos na nakakaunawa sa buong sitwasyon. Dahil si Siubol ay isang pinahahalagahang tauhan sa National Security Bureau, makatuwiran na kailangan niyang itago ang mga lihim mula sa kanyang asawa. Ngunit pinaghihinalaan siya ni Russell at naisip na wala siyang pakialam sa kanya. Naghiwalay ba kayo? To be exact, hiwalay na tayo, nauutol na sabi ni Siubol. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Justin na siya ay nasa parehong sitwasyon ni Siubol. Ang pinagkaiba lang ay may iba pa siyang babae, habang si Siubol ay technically single. Fine. Spill, bakit mo ako hinahanap? Bahagyang mahina ang tono ni Justin. Agad na ikinwento ni Siubol ang buong kwento sa kanya. Mr. Gibson, maaaring paranoid si kapatid na Russell, ngunit hindi siya masamang tao. Baka masyado lang siyang tumitingin kay Prinsesa Jane. Baka lumampas siya sa linya. Pero, fine, I got it. Wala akong gagawin sa kanya para sa kapakanan mo. Maliban na lang kung lumayo siya at aasa rin ako. Nasa Korea kami, at madali para sa akin na patayin ang sino mang lumabag sa akin. Walang sino man ang makakagawa nito, sabi ni Justin na may ngiti. Lumunok si Siubol at may gustong sabihin pa, ngunit ibinaba ni Justin ang tawag bago niya magawa iyon. Si Jane, na kanina pa nakikinig sa usapan nila, ay tumatawa. Hindi ko alam na kasal na si Russell. Pero mukhang mabait siyang tao. Nagkibit balikat lang si Justin. Sa likod ng bawat matagumpay na lalaki, may nakatayong babae. Sana ganoon din sa kanya. Habang masayang nagkukwentuhan, magkahawak kamay silang umalis sa hotel. Sa sandaling pumara sila ng taxi, tumungo sila sa tirahan ng mga park sa distrito ng Gangnam. Pagkasakay sa taxi, sina Justin at Jane ay nagpalitan ng makahulugang tingin sa isa't isa. Naramdaman mo rin ba? Oo, sabi ni Jane. Ang aking estudyante ay kumilos na. Sa palagay ko hiniling nila sa pulisya na subaybayan kami. Profesional na sinanay si Jane, kaya madali para sa kanya na makakuha ng mga palatandaan na may nanunood sa kanila. Tiyak na nangyari ito nang hindi sinasadya. Galit na galit si Justin. Akala ko maingat tayong makakalapit sa Buddhist relic, Sarira. Gayunpaman, ngayon kailangan nating maglagay ng higit na pagsisikap na gawin ito. Ibig sabihin, malaki ang malasakit sa akin ng estudyante ko, pagmamalaki ni Jane. Binigyan siya ni Justin ng boot sa ilong. Oh well, we'll have to wait until we see the Sarira anyways. Bukod dito, hindi pa rin namin makumpirma ang lokasyon nito. Makalipas ang halos kalahating oras, dumating ang taxi sa tirahan ng mga park. Gabi na noon. Nang lumakad si Justin sa gate, hinarangan siya ng bodyguard at nagtanong sa Korean, pwede ko bang malaman kung sino ang hinahanap mo? Dahil pinalitan ng parks ang mga dating bodyguard, hindi nakilala ng mga bagong dating si Justin. Pakisabi kay MS Sheila na narito si Justin para makipagkita sa kanya, mahinahong sabi ni Justin. Nag-usap ang mga bodyguard sa pamamagitan ng walkie-talkie. Maya-maya pa ay bumukas na ang gate. Gayunpaman, ang taong lumabas upang batiin sila ay hindi si Sheila kundi ang kanyang kasambahay na si Yoonjong. Nagulat si Yoonjong nang makita silang nakatayo sa titig. Isang masalimuot na halo-halong emosyon ang bumungad sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong minitian at tinanggap sila. Mr. Gibson, Ms. Jane. Hindi namin inaasahan ang isang pagbisita mula sa inyong dalawa. Welcome, please come in. Imposibleng pigilan sila sa pagpasok sa villa dahil sila ang mga tagapagligtas ng mga park. Pagpasok sa pamilyar na sala, tumingin si Justin sa paligid at nagtanong, wala si Sheila sa bahay. Nakataas ang ulo, sumagot si Yoonjong, Mr. Gibson, may klase si Ms. Sheila kay Sir. I think.
Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, umalangaw-ngaw ang malakas na tawa ni Park Chian mula sa sahig sa itaas. Haha! Mr. Gibson, Dr. Jane. Nakakatuwang magkaroon ng ganitong kagalang-galang na mga panauhin sa aming bahay. Paumanhin para sa late na pagtanggap. Bumaba ng hagdan si Park Chian. Nakasuot siya ng kulay abong sweater. Sa paghusga sa kanyang kumikinang na mukha, ang panggamot na tabletang ibinigay sa kanya ni Justin ay tiyak na epektibo. Kasunod niya si Sheila. Halos 6 na buwan na ang nakalipas mula noong huli silang magkita. Lumaki si Sheila bilang isang magandang binibini. Ang kanyang mahabang itim ay nakatali habang ang kanyang bangs ay naka-frame sa kanyang maliit na mukha. Mas mature na ang itsura niya ngayon. Ang bloodline ng prestihiyosong pamilya ay sumikat sa kanyang magandang tindig. Bagamat nakasuot lang siya ng plain dress, mukha pa rin siyang prinsesa. Ang matandang Sheila na nagtitinda ng merienda sa kalye ay matagal nang nawala. Sa kabila ng kanyang murang edad, ang kanyang mga tampok sa mukha ay maihahambing kay Marian. Tinitigan siya ni Justin na may nalilitong ekspresyon, nagulat nang makita ang pagbabago sa kanyang hitsura. Si Sheila ay maganda na noon pa man, ngunit nagawa niyang mag-transform sa isang kaakit-akit na babae. Tiyak na naiimpluwensyahan ng kapaligiran ang pag-uugali ng mga tao. Upang makamit ang lahat ng ito sa loob ng wala pang isang taon, tiyak na gumugol si Park Chian ng maraming pagsisikap at dinala siya upang makihalubilo sa iba't ibang tao sa upper-class social circle. Kahit papaano, hindi mapigilan ni Justin na maramdaman na may mali. Narito sina Sheila, Mr. Gibson, at Dr. Jane para bisitahin ka. Malaki ang mga ito, kaya dapat mo silang pasalamatan ng maayos, nakangiting sabi ni Park Chian. Ang mga tingin ni Sheila ay nagtagal kay Justin, ngunit tila hindi siya nasasabik na makita sila. Sa halip, ngumiti lang siya ng maganda at tumango bilang pagbati. Matagal na, Mr. Gibson, Dr. Jane. Nadurog ang puso ni Justin dahil doon. Malayo ang boses ni Sheila. Nag-lip service lang siya. Noon lang napagtanto ni Justin kung ano ang mali, hindi niya siya tinawag na Brother Yang na excited, ni hindi siya tumakbo para yakapin siya. Anong nangyari? Siya si Sheila, ngunit hindi na siya ang Sheila na kilala ko. May nahuli sa kanyang boses nang sabihin niyang, Sheila, okay ka lang. Bakit bigla kang naging magalang? Tinawag mo akong Mr. Gibson. Pinilit ni Justin ang kanyang sarili na maging mahinahon habang nakakuyom ang kanyang kamao. Still, parang pilit ang ngiti niya. Mr. Gibson ang aking lolo at aking tagapagligtas. Karapat-dapat ka sa aking paggalang. Si Sheila ay may malabong ngiti nang sinalubong niya ang kanyang tingin. Ang takot ay pumasok sa kanyang isipan dahil natatakot siya na ang Sheila na kilala niya ay nawala. Kung totoo iyon, nag-alinlangan si Justin na matatanggap niya ito. 1423. Naging normal si Park Chian nang magtanong siya, bakit hindi mo sinabi sa amin noon na bumibisita ka? Naghanda sana kami ng bonggang handaan para sa inyong dalawa. Hindi na kailangan iyon, Mr. Park. Kami ni Justin ay nasa Korea para sa mga Buddhist relics, Sarira. Matagal na kaming hindi nagkikita ng Sheila, kaya dumaan kami para bisitahin, sagot ni Jane. I see. Hindi kayo sinamahan ni President Lin. Napatingin si Park Chian sa likod nila. Maging si Sheila ay nakatingin sa kanila na may nagtatakang tingin. Dahil ayaw niyang mag-alala, casual na sumagot si Justin, siya ay abala sa trabaho. Naisip ni Park Chian na nakakahiya na wala si Marian dito. Pagkatapos, sinabi niya, bueno, dahil narito kayong dalawa, manatili para sa hapunan. Hindi ito Randy, ngunit ito ay isang tamang pagkain pa rin. Dahil sa disorientated, hindi masyadong inisip ni Justin ang tungkol dito at tinanggap ang kanyang imbitasyon. Gayunpaman, nahirapan pa rin siyang iiwas ang tingin kay Sheila. Si Jane, na napansin din ang pagbabago sa ugali ni Sheila, ay hinaila ang kamay ni Justin para ipaalala sa kanya na pumutol dito. Habang nakaupo ang lahat, sina Park Chian, Justin, at Jane ay nakikipag-usap tungkol sa mga paraan upang manatiling malusog. Well, si Jane ang sumagot sa mga inquiries niya. Si Justin, sa kabilang banda, ay wala sa mood na makinig kay Park Chian. Tahimik na umupo si Sheila sa tabi ng kanyang lolo at walang ni isang sulyap kay Justin. Hindi nasanay si Justin sa kanyang panlalamig.
Bagamat hindi niya inaasahan na masigasig na sasalubungin siya nito, hindi niya maalis ang pakiramdam na hindi na masaya si Sheila tulad ng dati. Bago magsimula ang hapunan, isang pamilyar na mukhang mag-amang duo ang pumasok sa bahay. Si Kim Ji-pyun at ang kanyang ama, si Kim Gibson. Naku, nakakatuwang makilala ang mga kagalang-galang na panauhin. Hindi ko inaasahan na makikita ko rito sina Mr. Gibson at Dr. Jane. Magiliw nang umiti si Kim Gibson at binati sina Justin at Jane. Kahit na sikat ang mga Kim sa Seoul, sila ay isang pamilya lamang ng mga abogado. Kaya naman, nagkaroon ng palakaibigan si Kim Gibson. Si Kim Jip ay malamig gaya ng dati, ngunit binati pa rin niya ang mag-asawa sa magalang na paraan. Umupo ang mag-ama sa hapagkainan. Parang inimbitahan silang mag-dinner kasama ang Parks. Ang sama ko. Nakalimutan kong ipahayag ang isang piraso ng magandang balita. Itinuro ni Park Chian sina Kim Jip at Sheila at inihayag, dumating kayong dalawa sa tamang oras. Sa kinabukasan, na isang araw pagkatapos ng seremonya, gaganapin namin ang seremonya ng kasal nina Sheila at Kim Jip sa Jogyeasa, isang templo sa Seoul. Umaasa kami na pagpalain ng sarira ang sagradong kaganapang ito. Ano? Nag-alinlangan si Justin sa kanyang mga tainga hanggang sa makita niya ang masayang ekspresyon kay Park Chian at ang tango mula kay Kim Gibson. Talagang nagaganap ang seremonya ng kasal. Ang Jogyeasa ay isang pamilyar na lugar kay Justin habang inaalala niya ang mga background ng lahat ng mahahalagang landmark ng mga pangunahing lungsod. Ito ang punong templo ng Korean Buddhism. Sa makatuwid, ito ay isang napakabanal na lugar. Ang pagdaraos ng seremonya sa Jogyeasa ay hindi nakakagulat, ngunit nakakagulat na malaman na nagawa ni Park Chian na mag-organisa ng seremonya ng kasal sa isang sagradong lugar. Well, sa kanyang yaman at kapangyarihan ng kanyang pamilya, maaaring nagkaroon siya ng koneksyon sa gobyerno. Bukod dito, maraming malalaking angkan ang mag-aanyaya sa mga monghe na magsagawa ng mga ritual sa relihiyon upang pagpalain ang mga bagong kasal. Sa pag-iisip nito, naisip ni Justin na hindi naman ito nakakagulat. Nakakunot ang noo, tinanong ni Justin si Sheila, Sheila, bakit hindi mo kami kontakan noong ikakasal ka na? Mamimiss namin ang kasal mo kung hindi kami dumating para sa seremonya. Sa katunayan, nalilito si Justin na ikakasal na siya sa lalong madaling panahon. Hindi ba siya laban sa ideya ng isang kasal ng kaginhawahan bago ito? Si Mr. Gibson at President Lin ay nasa Stonegate. Pareho kayong abala, kaya ayokong makaabala sa inyong dalawa. At saka, dalawa lang ang kasali sa kasal. Hindi dapat natin problemayan ang napakaraming tao, mataray na sagot ni Sheila. Abala. Ungol ni Justin. With a self-deprecating chuckle, he remarked, "You're making it sound like we are not close to each other." Sumilay ang galit sa mga mata ni Sheila. I should be an outsider to you. After all, hindi naman tayo magkadugo. Nagulat si Justin sa kanyang pagngisi. Sheila. Isipin mo ang iyong wika. Sinaway siya ni Park Chian bago bumaling kay Justin at humingi ng paumanhin, Mr. Gibson, nawala na siya ng kontrol sa mga araw na ito. Nag-aalala ako na parang bata pa rin siya kahit na malapit na siyang ikasal. Kinaway-kaway ni Kim Gibson ang kanyang mga kamay. Si Mr. Gibson ay isang mapagbigay na tao, kaya sigurado akong hindi niya ito tatutol. Sir, mangyaring huwag mong pagsabihan si Sheila. Siya ay higit na mabait kaysa sa aking anak. Pumunta kami upang gumawa ng ilang mga pagsasaayos para sa seremonya ng kasal ngayon. Kahit na wala siyang alam, binigyan niya pa rin ako ng saloobin. Nag-iinarte na ang dalawang lalaki, habang ang mga malapit ng magpakasal ay hindi na nagkatinginan mula nang dumating ang mga Kim. Napangiti si Park Chian at sinabing, Mr. Gibson, Dr. Jane, mangyaring dumalo sa seremonya ng kasal sa amin sa Jogyeasa. Ipapakita ang sarira sa templong iyon, ngunit ang panunood ay magagamit lamang ng ilang tao. Kung interesado ka, maaari mo itong tingnan sa loob ng 2 araw. Ang isip ni Justin ay manhid, kahit na hindi siya sigurado kung ang kasal o saloobin ni Sheila ang sanhi nito. Kahit papaano, masama ang loob niya. Si Jane naman ay matalas na gaya ng dati. Tinanggap niya ang imbitasyon sa ngalan ni Justin at binati pa ang mag-asawa. Dadalo kami sa kasal pagkatapos. Narito ang isang hiling sa kasal ng maaga. Hangad namin sa iyo ang panghabang buhay na pagmamahal at kaligayahan. Humalaklak si Park Chian at nagbiro, salamat sa iyong pagpapala.
At baka kailanganin namin ang iyong tulong sa panganganak kapag nabuntis si Sheila sa hinaharap. Hindi magiging madali ang pag-hire sa akin kung hindi ako mababayaran ng hindi bababa sa 10 milyong dolyar, biro ni Jane bilang ganti. Magsisimula pa ang hapunan, ngunit maaliwalas na ang kapaligiran. Sa pagkakataong iyon, humigop ng tsaa si Kim Jeep, na kanina patahimik, nakasimangot. Pagkatapos, pinandilatan niya si Yunjong at sumigaw, nakakapaso ang tsaang ito. Out of nowhere, sinabuyan niya ng tsaa si Yunjong. Hindi nagpatinag ang huli at hinayaang base ng tsaa ang kanyang damit. Maamo siyang humingi ng paumanhin, Young Master Kim. Papalitan ko kaagad kayo ng bagong tasa ng tsaa. Agad namang nagpatawag si Yunjong para linisin ang kalat at nagpakulo ng bagong tasa ng tsaa. Bagamat si Kim Jeep ay palaging bodyguard ni Park Chian, tiningnan siya ng katulong bilang isang mas mataas sa mga Young Masters ng pamilya Park. Kahit na si Yunjong ang paboritong maid ni Park Chian, wala siyang kwenta kumpara kay Kim Jeep. Bakit mo ginawa iyon? Tsaa lang. Ilang beses kong sinabi sa iyo na kailangan mong kontrolin ang iyong init ng ulo, chided Kim Gibson. Tahimik na tumango si Kim Jeep bilang paghingi ng tawad, ngunit nakaawang pa rin ang mga labi niya nang titigan niya si Yunjong. Ay nalalayan siya ni Park Chian. Hindi mo masisisi ang lahat sa kanya. Hindi maganda ang trabaho ng mga bagong kasambahay. Maaaring hindi gaanong loyal ang mga dating kasambahay, pero mas maganda ang trabaho nila. Buti na lang at may ugali siya. Para maging matagumpay, kailangan may init ng ulo ang mga lalaki. At saka, umaasa ako sa kanya para alagaan si Sheila. Kahit na ito ay isang maliit na pagtatalo, nakuha nito ang atensyon ni Justin. Bigla niyang naalala ang isang nakaraang pangyayari na nangyari sa tirahan ng mga Park noong isang taon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, nagsimula siyang mag-isip tungkol dito. Sa hapunan, si Kim Gibson ay abala sa pagtalakay sa mga huling kaayusan ng kasal kasama si Park Chian. Batay sa kanilang pag-uusap, maliwanag na si Kim Jeep ay nakikipag-ugnayan sa kanyang ama sa halip na samahan si Park Chian. Nang matapos na siya sa hapunan, pinunasan ni Sheila ang gilid ng kanyang bibig at matikas na tumayo. Lolo, medyo pagod na po ako, kaya aakyat na po ako ngayon. Oh, maaga pa pala. Ikinaway ni Park Chian ang kanyang kamay. Sige, magpahinga ka ng maaga. Huwag kang magpuyat sa pagbabasa ng mga libro tulad ng dati. Dadalo tayo sa seremonya bukas, at 2 araw na lang magaganap ang kasal mo. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Magiliw na tumango si Sheila at naglakad patungo sa hagdan nang hindi tumitingin sa iba. Tumayo si Justin at tinawag siya, Sheila, teka. Matagal na tayong hindi nagkikita. Pwede ba tayong mag-chat? Tumigil si Sheila sa kanyang paglalakad at sumagot ng hindi lumilingon, Mr. Gibson, ngayon mo na lang sasabihin. May mga bagay na mas mabuting sabihin ng pribado. Wala pang 1 taon, at hindi mo ako papayagan na makipag-usap sa iyo. Hindi ka maaaring maging yabang, Ms. Sheila. Biro ni Justin. Gayunpaman, habang nakatalikod sa kanya, kinagat ni Sheila ang kanyang labi. Ang kanyang tingin ay kumikislap habang binibigkas, Mr. Gibson, sa tingin ko ay hindi nararapat na mag-usap tayo ng pribado kapag nandito ang aking kasintahan. 1424. Sheila, huwag kang magtampo. Si Mr. Gibson ang aking tagapagligtas. Sigurado akong ayos lang si Kim Jeep dito, pangungumbinsi ni Park Chian. Sumigaw si Kim Jeep, okay lang ako. Napaka-flat ng tono niya na para siyang robot. Umalis na walang pagpipilian, naglakad si Sheila patungo sa sala at sinenyasan si Justin. Mr. Gibson, sumunod ka sa akin. Naglakad silang dalawa papunta sa sala. Dahil medyo malayo ito sa dining room, hindi nila kailangang mag-alala na marinig sila. Pinaalis ni Justin ang mga kasambahay, at agad na tumahimik ang kanilang paligid. Go ahead. Ano ang gusto mong pag-usapan? Parang naiirite si Sheila. Nakatagilid ang kanyang ulo, kaya hindi siya nakatingin kay Justin. Nakaramdam si Justin ng matinding kirot sa puso. Pagkatapos, tumayo siya sa harapan niya at nagtanong ng may time na ekspresyon, Sheila, anong nangyari? Galit ka ba sa akin? Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin, Mr. Gibson. I'm doing fine. Thanks for your concern. Tama na. Medyo lumalim ang boses ni Justin. Gayunpaman, hindi nabigla si Sheila.
Pinandilatan niya si Justin at sinabing, ito ang bahay ko. Mangyaring huwag mo akong kausapin ng ganoong tono. Huminga ng malalim si Justin para pakalmayan ang sarili. Sheila, gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa nakalipas na 6 na buwan. Bakit mo ako kinakausap na parang estranghero ako sa iyo? May sinabi ba sa iyo ang lolo mo? O may dahilan ka ba na hindi mo masabi sa akin? Mr. Gibson, don't you realize something's wrong with your thinking? We are not related. Indeed, we are pretty close in the past, but that's because we staying in the same house. Now that we have not seen each other in half a year, it's normal to feel distanced. Naguguluhan, ibinaba ni Justin ang kanyang ulo saglit. Nang sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo, sinabi niya, sige. Kung ganoon nga, mayroon akong huling kahilingan para sa iyo. Ano ito? Tinatawag mo akong Brother Gibson. Gusto kong marinig iyon muli. Bahagyang nanginig si Sheila na sinalo ni Justin. Isang ngisi ang nabuo sa kanyang mukha. Alam kong may tinatago siya. Ito ang Sheila na kilala ko. Dapat ay naiinip ka sa iyong isip. Kalayaan kong tawagan ka kahit anong gusto ko. Tumalikod si Sheila para umalis, ngunit pinigilan siya ni Justin sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. Hayaan mo. Bitawan mo ako. Namula si Sheila dahil sa galit at kahihiyan. Sa wakas ay hindi ka na kasing lamig ng yelo. Sheila, sa lahat ng tao, bakit ka naging katulad ni Marian? Nakakalungkot, hindi ka kasing galing niya sa buong konsepto ng Ice Princess. Nakita ko kaagad. Mukhang ipinagmamalaki ni Justin ang kanyang sarili. Para bang nasira ang kanyang harapan, naramdaman ni Sheila na nalantad, nagagalit, kahit na. Justin! Bitawan mo ako! Naikuyom ni Sheila ang kanyang pangahabang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Ayaw bumitaw ni Justin noong malapit na siyang sirain. Kinailangan niyang umamin sa kanya. Tawagin mo akong Brother Justin, at pakakawalan kita. Nangingilid ang mga luha sa pisngi niya habang nasamid siya, ano? Anong ginagawa mo? Iniwan mo ako nang ayaw mo akong kausapin. Ngayong nagkita tayong muli, hinihiling mo na kausapin kita at tawagin kita ng ganyan. Laruan ba ang tingin mo sa akin? Nalilitong sagot niya, Sheila, hindi mo dapat ako inakusahan ng mali. Maaaring marami akong minamaltratong tao, ngunit hindi ka kasama dyan. Kailan pa kita iniwan? Kailan pa kita naging laruan? Pumunta nga ako sa Korea para sa Sarira, pero lagi kitang gustong makilala dahil namiss kita ng sobra-sobra. Hindi man lang ako nagpaalam sa iyo tungkol sa iyong kasal. At ikaw ay nagpaalam sa amin tungkol sa iyong kasal. Ako nang malamig. Pinaglalaruan mo ba ako? Hindi nasisiyahan si Justin sa kanyang mga akusasyon. Miss me? Ngumuso si Sheila. How dare you say that? Kung namiss mo talaga ako, pwede mo akong tawagan. Sa nakalipas na 6 na buwan, hindi ka man lang nag-abalang kausapin ako. Natigilan, napakamot ng ulo si Justin at napangiti ng ilang sandali. Sheila, hindi ko sinasadya. Alam mo naman ako, hindi ako mahilig tumawag sa iba. Naging abala ako mula nang magpaalam kami sa lugar na ito. Patuloy akong nagkakagulo, at halos matrap ako sa isang lugar na walang hanggan. Well, nahihiya akong sabihin ito ngayon lang, pero gusto ni Marian ng divorce. This time, seryoso na siya. Ano? Gusto kang hiwalayan ni Sister Marian. Napanganga si Sheila habang nakatitig kay Justin na dilat ang mata. Inilagay ang kanyang pakikipag-away kay Justin, mabilis siyang nagtanong tungkol sa buong pangyayari. Pinunasan ni Justin ang kanyang ilong at ikinwento ang buong kwento. Iyon nga lang. Patay na si Marian sa pagpili sa akin sa pagitan niya at ni Leia, ngunit hindi ko posibleng iwanan ang aking anak. Ang tanging pinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang biolohikal na ina ni Leia, kaya hindi ko maaaring talikuran si Leia. Napabuntong hininga si Justin. Sa mahigpit na paglapat ng kanyang mga labi, mahirap sabihin kung nabigla siya o nalulungkot. Gayunpaman, lumambot ang kanyang tingin. Nang mapansin ito, mabilis na sinabi ni Justin, Sheila, hindi mo ako naintindihan. Tandaan mo noong tumawag ka sa bahay at sinagot ito ni Yuna. Hiniling niya sa akin na tawagan ka. Tumanggaw si Sheila. Oo, pero hindi mo ako tinawagan. Hindi. Ako, sinagot ni Yunjong ang telepono.
Sinabi niya na nakatulog ka at tatawagan mo ako kapag nagising ka. Pero hindi mo na ako tinawagan, kaya naisip ko na ayos ka na. Sinuri siya ni Sheila. Napagtantong hindi siya nagsisinungaling, kumunot ang noo niya at nagtanong, ikaw, tinawag mo ba talaga ako? Oo, bakit ako magsisinungaling sa'yo? Itinuro ni Justin ang silid kainan. Tanungin mo si Eunjung kung hindi ka naniniwala sa akin. Napahinto si Justin sa kalagitnaan ng pangungusap nang mapansin siya nito. Nang matugunan ang naguguluhang tingin ni Sheila, nagtanong siya, teka. Hindi niya sinabi sa iyo. Nagbago ang ekspresyon ni Sheila, at tumango siya. Oo, tinanong ko siya, at sinabi niyang hindi mo na ako tinawagan. Sa pag-iisip ng kung ano, natahimik silang dalawa. Pagkatapos ng mahabang sandali ng katahimikan, nagsalita si Sheila. Kuya Justin. Nagtaas ng kilay si Justin at tumawa. Sa wakas ay bumalik ka na sa pagiging Sheila ko. Namula si Sheila at napakagatlabi. Ako. Ilang buwan na ang nakalipas, tinawagan kita ni Sister Marian. Ilang beses din akong tumawag sa bahay, ikaw ba? Wala akong natanggap na mga tawag. Mapait na ngumiti si Justin, Sheila, sa wakas ay naunawaan ko na kung bakit mo ako kinasusuklaman. Dahil ba sa tingin mo ay sinasadya naming hindi pinapansin ang mga tawag mo? Nangilid muli ang mga luha sa kanyang pisngi, at bumuhos siya habang tumatango. Akala ko. Ayaw niyo na sa akin. Umiyak si Sheila at tumakbo sa yakap ni Justin. Kuya Justin. Miss na kita, miss ko na lahat. Nakahinga ng maluwag si Justin at tinapik ang kanyang likod. Silly girl. Palagi kong sinasabi na isa kang tanga, pero ayaw mong aminin. Kahit wala akong puso, si Marian ay hindi ganoong klaseng tao. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga tawag mo ay nakablock. Kung ano man ang may kinalaman sa numero ng Zenica ay dapat na naputol. Tungkol sa mga tawag natin, tiyak na may nagmo-monitor ng ating numero, kung hindi nila sasagutin ang ating numero, kung hindi mo sila sasagutin. Alam kong tumawag kami. Nakasandal sa dibdib ni Justin, ang mga luhang bumagsak sa kanyang pisngi ay nabasa ang kanyang kamiseta. Kagagawan siguro ni Lolo. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na gusto mong ilayo ang sarili mo sa akin para hindi magalit si Sister Marian. Sa wakas ay bumungad sa kanya. Naisip ni Justin na si Park Chian lamang ang gagawa nito. Bagamat naiintindihan niya ang kanyang mga dahilan sa paggawa nito, kinasusuklaman pa rin niya ito sa pagdurog sa puso ni Sheila. Gayunpaman, walang gagawin si Justin sa kanya dahil siya ang lolo ni Sheila. 1425. Silly girl. You're so slow-witted. Kung gusto kitang hindi pansinin, hindi na sana kita binisita ngayon. Alam mo ba kung gaano kadurog ang puso ko nang tumingin ka sa akin ng malamig? Sa wakas ay naunawaan ni Justin kung bakit binigyan siya ng kakaibang tingin ni Eunjung. Naalala ni Sheila ang kanyang dating saloobin at sumang-ayon sa kanya. Maya-maya, sinaman siya nito ng tingin. Kuya Justin, nalulungkot ka ba na naging malamig ako sa iyo? Umiling si Justin. Hindi, ayos lang sa akin ang alinman sa mga ugali mo, malamig man o masigasig. Ayoko lang na nakikita kang malungkot. Gusto kong mamuhay ka ng masaya. Bagamat nabigo, tumango pa rin si Sheila na may ngiti tulad ng dati niyang sarili. Brother Gibson, salamat at narito ka. Tiyak na binibigyan ako ng Diyos ng kanyang mga pagpapala, biglang sabi niya. Ha? Anong meron? Nakapout bomb ulong siya, ayokong pakasalan si Kim Jip, pero pinipilit ni Lolo na isagawa ang seremonya ng kasal sa loob ng 2 araw. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay ni Justin. May tumatawag kay Kim Jip bilang fiancé niya kanina, tapos ngayon nagsisisi na siya. Ikaw. Ako. Nauutil na sabi ni Sheila, nakayuko ang kanyang ulo. Nagalit ako sayo, kaya sinabi ko. Napabuntong hininga, hinaplos ni Justin ang kanyang pisngi. Huwag kang tanga. Ang pag-aasawa ay isang napakahalagang bagay. Bilang isang tagalabas, hindi ako maaaring makialam dito. Bakit hindi? Dinala mo si Sister Joy sa Stonegate. Ayaw ko nang manatili dito. Sa nakalipas na 6 na buwan, nag-aaral ako at nakikisalamuha. Hindi ito ang uri ng buhay na gusto ko. Wala akong kausap, at walang nagmamalasakit sa gusto at ayaw. Tsaka nagsinungaling sa akin sina Lolo at Sister Eunjung. Ayaw kong bumalik sa kanil.
Angal ni Sheila. Don't say that. Joyce is different. We're already dating before her wedding. She's mine, so she can't marry someone else. Ikaw naman, I treat you as my sister. Your grandfather did this for your own good. He must have spent a lot of effort in making you his heir. I don't think he intended to harm you. Besides, he's the Del wedding guy on you. Panghihikayat ni Justin. Ayokong marinig ito. Sigaw ni Sheila. Kuya Justin, di ba sabi mo gusto mo akong mabuhay ng masaya? Hindi ako magiging masaya sa buong buhay ko kung pakakasalan ko si Kim Jeep. Isang pilit na ngiti ang nabuo sa mukha ni Justin. Alam niya ang undertone ng mga salita nito. Kahit na matagal na niyang alam ang tungkol sa nararamdaman nito para sa kanya, hindi gustong suklian ni Justin. Dapat mamuhay ng sarili niyang buhay si Sheila. Pagkatapos ng lahat, siya ay palaging isang malayang babae. Maraming babae si Justin sa tabi niya, at lahat sila ay nangangailangan ng kanyang pangangalaga. Siya ang responsable para sa kanilang kaligtasan at kaligayahan. Dapat may kasama si Sheila na magiging tapat sa kanya. At least, mas mapayapa ang buhay niya kaysa sa kanya. Kahit na hindi nakita ni Justin si Kim Jeep bilang perpektong kapareha para kay Sheila, masasabi niyang siya ay isang matuwid na tao. Si Park Chian ang magiging garantiya niyan dahil matagal nang nagtatrabaho si Kim Jeep sa ilalim niya. Isa pa, siya ay isang tapat at responsableng tao, base sa kanyang reaksyon noong nasa panganib si Park Chian sa huling pagkakataon. Sheila, sumasang-ayon ako sa desisyon ng iyong lolo. Huwag kang magtampo. Naniniwala ako kapag lumaki ka na bilang isang mature na babae, mauunawaan mo ang kanyang intensyon, matigas na sabi ni Justin. Namutla si Sheila habang napuno ng galit at pagkalungkot ang kanyang mga mata. Brother Gibson, paano mo nagawa sa akin ito? I hate you. Sigaw niya at tumakbo palayo. Napabuntong hininga si Justin. Bagamat naayos na ang hindi pagkakaunawaan, kahit papaano ay muli niya itong nagalit. Gayunpaman, hindi hinulaan ni Justin ang kanyang desisyon. Hindi na siya ang dating niya, kaya hindi siya nang ahas na mangako dahil lang sa may gusto sa kanya ang isang babae. Pagbalik niya sa dining room, natapos na ang iba sa pagkain. Kaya, tiyak na nakita nila si Sheila na tumatakbo sa itaas, umiiyak. Wala nang balak na manatili, sinenyasan ni Justin si Jane na tumango at sinabihan si Park Chian, Sir, aalis na po kami. See you sa kasal. Nasiyahan, bumangon si Park Chian para asikasuhin sila habang sumunod naman ang mga Kim. Habang nakatayo sila sa labas ng gate, kinamayan ni Park Chian si Justin bago sila umalis. Mr. Gibson, palagi kong naiisip na ang isang may kultura at poise na babae tulad ni Dr. Jane ay hindi magugustuhan ng isang ordinaryong lalaki, at tama ako. Salamat sa paggawa ng desisyon. Ito ay banayad, ngunit nagawa ni Justin na maunawaan ang mga himig. Una, alam niya ang tungkol sa relasyon ni Justin kay Jane. Pangalawa, na-realize din niya ang sinabi niya kay Sheila. Hindi ganoon kahirap manghula. Palibhasa'y naiinis siya, sinabi lang ni Justin, Sir, prangka ako sa iyo. Maaaring ako ay isang tagalabas, ngunit hindi ko nais na makitang malungkot si Sheila. Kahit na pagkatapos niyang mag-asawa, aalagaan ko pa rin siya at sisiguraduhin kong hindi siya sasaktan ng iba. Kung mangyayari iyon, hindi ko magagarantiya na magiging maawain ako. Naunawaan ng makasanlibutang matalinong elder ang banta. Aalagaan kong mabuti ang apo ko, kulot na sabi ni Park Chian at sinenyasan silang lumabas ng tirahan. Dahil panauhin sila, inayos ni Park Chian ang isang tsuper para ibalik sila sa Hilton Hotel. Pagpasok nila sa lobby, pinalibutan sila ng dalawang grupo ng mga pulis. Nagbahagi ang dalawa ng galit na tingin at ngumiti. Mula hapon, ang mga pulis ay nasa kanilang landas, at nagpasya silang arestuhin sila. Si Huang Suyon ay lumabas mula sa mga pulis at itinapat ang kanyang tingin kay Justin saglit. Mr. Justin, ako si Superintendent Huang Suyon mula sa Seoul Metropolitan Police Agency. Pinaghihinalaan kang bahagi ng isang teroristang organisasyon, at formal ka naming inaaresto bilang sospek. Mangyaring makipagtulungan sa amin. Natuwa si Justin. Opisyal, sigurado akong nasa iyo ang mga detalye tungkol sa pagpasok ko sa Korea. Sigurado ka bang nagawa mo ng tama ang mga pagsisiyasat?
Ngumisi si Hwang Suyon, nag-request ako sa pulis sa Zenica na tingnan ang profile mo, pero ang profile na ibinigay nila sa amin ay sobrang depekto. Nagtitinda ka ng merienda sa Zenica 3 taon na ang nakakaraan, kaya paano ka nagtapos sa Harvard? At saka, may relasyon ka sa Star Moon Group. Mayroon kaming mga wastong dahilan para maghinala na ikaw ay isang sanay na especially iya at may malaking motibo. Si Justin ay nabigla. Tiyak na ligaw ang kanilang mga imahinasyon. Spy. Makatuwiran na tumanggi ang Zenica na ibunyag ang kanyang tunay na impormasyon. Pagkatapos ng lahat, tanging ang Ministry ng Pampublikong Seguridad ang maaaring magbigay ng akses sa mga pulis. Walang kapangyarihan si Hwang Suyon na makuha ang kanyang tunay na profile. Tungkol naman sa relasyon niya sa pamilya Park, nagkamali si Hwang Suyon dahil ginawa niya ang lahat ng pagsisiyasat ng nagmamadali. Habang pinag-iisipan ni Justin ang kanyang sitwasyon, biglang lumitaw si Russell at hinaila ang braso ni Jane. Ms. Jane? Delikado ang lalaking ito. Sinabi ni Officer Hwang na napakahinala ng profile niya, kaya sigurado akong may ulterior motive siya para mapalapit sa iyo. Please stay away from him. Habang sinasabi iyon, tinitigan ni Russell si Justin nang mahigpit na nakadikit ang mga labi nito na para bang nag-iingat siya sa biglaang pagsabog mula sa kanya. Kinailangan ni Jane na pigilin ang tawa sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang labi. Nananatiling nakahanda, commendat siya kay Justin. Malinaw na gusto niyang manatili at manood ng palabas. Hindi nakaimik si Justin. Kung hindi siya ang asawa ni Seubal, ibinato niya ang kanyang telepono sa kanya. Nang walang pagpipilian, lumingon si Justin kay Hwang Suyon, "Opisyal, ayaw mo ba kung tumawag ako? Mapapatunayan kong inosente ako." Habang naka-cross arms, sumagot si Hwang Suyon, "Sure, but everything you said can and will be used against you in a court of law." Bumantong hininga, idinial ni Justin ang numero ni Duncan para makontak niya ang National Intelligence Service para maiahon siya sa gulo na ito. 1426. Halos mapaiyak si Duncan sa sobrang pagtawa nang marinig niya ang buong kwento. Gayunpaman, mabilis na pinangasiwaan ni Duncan ang mga bagay dahil nagsisisi pa rin siya sa pagsasamantala kay Justin noong nakaraang pagkakataon. Ilang minuto pa lang ay nakatanggap si Hwang Suyon ng tawag mula sa kanyang superior, na hinihiling na palayain niya si Justin. Gusto niyang imbestigahan pa dahil napakaraming mga hinala tungkol sa pagkakakilanlan ni Justin. Sa kasamaang palad, ang utos ng kanyang superior ay pinal at inutusan siyang tretuhin si Justin ng magalang. It was her turn to feel awkward. Habang sinenyasan ang kanyang mga nasasakupan na tumabi, yumuko siya kay Justin na may tensyon na ekspresyon. "I'm sorry, Mr. Gibson. Nagkamali kami." Hindi siya pinansin ni Justin at pumunta kay Russell. Nakakunot ang noo niyang sinabi, "Wala akong pakialam kung ayawan mo ako, pero mas mabuting itigil mo na ang mga ganyang taktika. Kung hindi, may puwang para sa pagsisisi, kahit na estudyante ka ni Jane." Pinalalim ni Justin ang kanyang boses para pilitin siya. Sa takot, si Russell ay nanahimik. Napagtanto niyang nagkamali siya nang hayagang humingi ng tawad sa kanya si Hwang Suyon. Hinawakan ni Jane ang kanyang malamig na mga kamay at binigyan si Justin ng isang side eye, "Sige. Huwag mo na siyang takutin. Ginagawa lang niya ito dahil sa pag-aalala para sa kaligtasan ko." Gusto lang ni Justin na isipin ni Russell Zhang ang sarili niyang negosyo. Dahil pumasok na si Jane bilang isang tagapamayapa, handa siyang hayaan ang mga bagay-bagay. "Fine, papakinggan kita. Tara na." Hinawakan ni Justin ang kamay ni Jane at naglakad patungo sa elevator. Nang makaalis na ang mag-asawa, nilapitan ni Hwang Suyon si Russell at bumantong hininga. "Professor Zhang, sa palagay ko ay totoong nagkamali tayo. Gayunpaman, salamat sa iyong paalala. Kailangan kong tingnan ang seguridad para sa seremonya sa huling pagkakataon. Kailangan mong dumalo sa seremonya bukas, kaya magpahinga ng maaga." Nataranta, tumango si Russell. Habang isa-isang umalis ang mga pulis, naiwan siyang mag-isa. Kahit papaano, nalungkot siya. Kasabay nito, magkahawak kamay na dumating sina Justin at Jane sa itaas na palapag. Maliban sa dalawang presidential suite sa itaas na palapag, marami ring pasilidad para sa mga VIP, tulad ng infinity pool. Nang maglakad ang dalawa papunta sa kanilang silid, bigla nilang napagtanto ang dalawang bodyguard at isang lalaking manager na pabalik-balik sa labas ng kanilang silid. "Sino kayo?" Tanong ni Justin na nakakunot ang noo.
Agad namang lumapit ang manager at ngumiti ng paumanhin. Kayong dalawa ay dapat Mr. Gibson at Ms. Jane, tama. Dahil sa ilang kagipitan, kailangang gumawa ng mga pagsasaayos. Mga pagsasaayos. Ano ang ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong ni Jane. Ipinaliwanag ng manager dahil sa huling minutong desisyon sa pagitan ng gobyerno at ng ahensya ng pulisya, ang mga kagalang-galang na panauhin ng seremonya bukas, tulad ng mga opisyal, sina Boss Lillian at Master Hardy ay mananatili sa aming hotel. Ang mga executive suites at master suites ay ganap na okupado. Para sa mga natitirang presidential suites, ang isa ay ibinigay sa mga lokal na monghe, kaya ang isa ay reserbado ni Lillian at Master Hardy. Ngumisi si Justin, nag-book muna kami ng kwarto, at binayaran na namin ito. Ngayon ay pinapalitan mo na ang kwarto namin ng hindi nagpapalam sa amin. Kami. Wala kaming pagpipilian. Mr. Gibson, siguraduhin mong babayaran ka namin ng doble sa halagang ibinayad mo, labis na paghingi ng paumanhin ng manager. Kami ay nagpapasalamat sa iyong pag-unawa. Si Boss Lillian ay lubos na iginagalang. Hindi magiging maganda ang pagtingin sa amin kung pananatilihin namin siya sa isang normal na silid. Hiniling sa amin ng mga opisyal na gumawa ng ganitong uri ng pagsasaayos. Ayokong makarinig ng mga ganyang palusot. Sisipain ko sila ng personal sa kwarto kapag tumanggi silang gawin iyon. Sigaw ni Justin. Masama na ang mood niya dahil pretuhin siyang spy tapos pinalayas siya sa kwarto niya. Parang kulog ang mukha ng manager. Mr. Gibson, please mind your language. Ang seremonya ay magaganap bukas, at ito ang pinakamahalagang kaganapan sa South Korea ngayong taon. Si Boss Lillian ang magsasagawa ng pagtatalaga. Masasaktan mo ang aming mga tao kung tatanggihan mong magpahinga si Boss Lillian bago ang seremonya. Ngumisi si Justin. Sa wakas na ipakita mo na ang iyong tunay na kulay. At the end of the day, naghahanap ka lang ng dahilan para paalisin kami dito. So what if I am? Puro utos lang ang tinutupad ko. Ha! Pakiusap. Isang nom at isang monghe ang nananatili sa isang silid. Sabi mo mga marangal na tao, pero sino ang nakakaalam kung may ginagawa silang kalaswan sa loob doon? Itinulak ni Justin ang manager, dahilan para bumagsak ang huli sa pader. Nang mapansin ang pagtatalo, sumugod ang mga bodyguard at tumayo sa harap ni Justin. Sinaway ng isa sa kanila, umalis ka rito. Korea ito, hindi Zenica. Itikom mo ang iyong bibig. Dahil doon, ipinatong ni Justin ang kanyang mga kamay sa kanilang mga balikat. Sa malakas na kaluskos, na-dislocate ang balikat ng dalawang lalaki. Napasigaw sila at sinubukang bawiin gamit ang kabilang braso nila. Gayunpaman, hinawakan ni Justin ang kanilang mga kamao at marahang pinisil ang mga ito. Nabasag ang kanilang mga buto, at ang dalawang bodyguard ay nahimatay sa sakit. Napukaw ng kaguluhan ang atensyon ng mga nasa loob ng suite. Ang iba pang mga bodyguard ay sumugod at pinalibutan sina Justin at Jane. Saktong pagkabukas ng pinto, lumabas ng suite ang isang maiksing lalaki na nakasuot ng dilaw na robe habang may hawak na mala. Amitaba, anong nangyayari? Tanong ni Master Hardy habang tinutulungan ang manager na tumayo. Namumutla ang mukha, sumagot ang manager, guro, bastos ang incheck na ito. Bilisan mo, utusan ng mga bodyguard na paalisin siya. Tiningnan ng mga bodyguard si Master Hardy para sa kanyang mga utos, ngunit tila nag-aatubili siyang gawin iyon. Amitaba. Sir, hindi mo dapat sila itulak sa isang sulok. Nakikita ko ang hangin na masamang hangarin sa paligid mo. Ano ang silbi ng pananakit ng iba kung ito ay magdudulot lamang ng pinsala sa iyong sarili? Isang boses ng babae ang umalangaw-ngaw mula sa kwarto. Ang lahat maliban kina Justin at Jane ay yumuko sa kanya. Boss Lillian. Nakasuot ng robe, tumingin siya kay Justin na may magiliw na ekspresyon. Sir, nagsasanay kami ni Hardy ng monasticism. Hindi po namin intensyon na okupahin ang kwarto nyo, pero biglang nangyari ang lahat. Gusto po ng mga opisyal na dito kami manatili para sa aming kaligtasan. Sir, basta pumayag ka na manatili kami dito, maaari naming hayaan ang slide na ito. Boss Lillian, ang bait mo talaga. Ang manager ay mabilis na sumuso sa kanya. Ang kanyang tingin ay banayad at tahimik, tulad ng isang dumadaloy na batis sa lambak. Kahit papaano, naakit nito ang mga nakasalubong ng tingin niya.
Ang mga bodyguard, ang manager, at maging si Hardy ay nakahinga ng maluwag pagkatapos na sumulyap kay Lillian. Ang kanilang mga titig ay makajos. Nagsalubong ang mga kilay ni Justin. Kakaiba ang kanyang tingin, at nakaramdam siya ng pagkalito na parang may gumugulo sa kanyang ulo. Sinulyapan niya si Jane at napagtantong pareho ang reaksyon ng iba. Ikaw bruha. Ang lakas ng loob mong i-hypnotize mo sila. Umungol si Justin nang mamulat siya. Umalangaw-ngaw ang koridor sa kanyang sigaw. Kasabay nito, ginulat nito ang iba, ngunit hindi nagtagal ay naakit na naman sila. Nagulat si Jane kay Justin nang marinig niya ang salitang, hypnotize. Sumilay ang gulat sa kanyang mga mata nang lumingon siya kay Lillian. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Lillian. Ang gulat at pagkalito ay sumilay sa kanyang mga mata, ngunit hindi nagtagal ay malumanay niyang sinabi, Sir, kung tumanggi kang magpalit ng kwarto sa amin, hindi kita pipilitin. Ipagpalagay ko na lang na hindi ka nakatakdang magsanay ng Budismo. Matagal. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.